Inaasahang sisimulan na ng pamahalaan ngayong buwan ng Hunyo ang pagtitinda ng 20 pesos kada kilong bigas para sa minimum wage earners. 120,000 na manggagawa sa buong bansa ang tinatayang makikinabang dito. Pero tingin naman ng isang grupo, hindi ito sustainable o pangmatagalan. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Anytime after June 13, dire-diretso na yan. As soon as mag-okay na yung MOA, kasi kailangan may MOA, yun ang magiging basis ni NFA at saka ni FTI to release the stocks. Yan ang target na petsa ng pamahalaan sa pagtitinda ng 20 pesos kada kilong bigas sa minimum wage earners sa buong bansa. Sila mga magagawang kumikita ng 645 pesos kada araw. So at least ito, rekta na, alam ng DA, ng DOLE, ng company kung sino yung mga minimum wage earners. Walang leakage. Direktang isusupply ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang murang bigas sa mga kumpanya na siya magtitinda nito sa mga empleyadong minimum wage earners. Welcome ito sa minimum wage earner na si Sandro. Sa ngayon, ang mahal ng mga bilihin. Diba? Ngayon pa nga, kukulangin na yung sasahurin namin. Malaking tulong niya ito sa arawang pag-budget lalo 3 ang kanyang anak. Pangdagdag gasto sa bahay, sa mga pangangailangan. 10 kilo kada buwan ang maximum na pwedeng bilhin ng bawat minimum wage earner. Pero tingin ng grupong Bantay Bigas, hindi sustainable ang hakbang na ito at isa na namang band-aid solusyon ng pamahalaan. Marapat nilang palakasin ang lokal na produksyon. Kampante naman ng DA na marami matutulungan ng programa. At yung record niya ngayon nasa 400,000 metric tons. So times, that's 400 million kilos. Diba? Divide mo by 50. 400 divided by 50, that's 8 million bags. 8 million bags. That's 8 million bags na current inventory niya. Sa pagsisimula ng tag-ulan, ayon sa DA, may pinatupad ng mga hakbang para hindi mapuruhan ang mga magsasaka at kanilang mga pananim. Marami na rin yung na-convince natin ng mga rice farmers to really plant ahead. Kasi nga yung bagyo natin, normally, ang kalakasan yan, mga bare season, bare months. At pag pumasok yun, about 4 to 5 typhoons talaga yung very destructive on a natural scheme of things sa atin. Ayon sa DA, kapag may tumatamang bagyo, umaabot sa hanggang 600,000 metric tons ang napupuruhang pananim na palay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.